Pero, Ma'am, Dad, I think I don't need a bodyguard anymore. Hindi ba't safe naman sa community na yon? We own that place, reklamo ni Georgina sa mga magulang nang pumayag ang mga to na pumunta siya sa Mindoro pero sasamahan siya ng isang bodyguard. Kaya hayon, mahigpit siyang umalma. Nagsalita ang kanyang ama sa formal na tono. Georgina, mahigpit pa rin naming utos na dapat ay may dalhin kang bodyguard. Mindoro is too far at kahit tayo pa ang may-ari ng community na yon ay dapat may kasama ka pa rin na aalalay sa iyo dahil hindi pa rin natin tiyak ang kaligtasan ng lugar. Iha, please listen to us. We know how much you value your freedom but that's not the issue right now. We are talking about your safety here. Mga magulang mo kami kaya natural lamang na ang kaligtasan mo ang uunahin namin. I hope you will understand that, mahinahong sabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. Okay, fine. I get your point. I hope isang bodyguard lang ang kasama ko and that would be Jack. Nagkatinginan ng mga magulang pero ang kanyang ama ang sumagot. No, I approve Jack's vacation leave kahapon lang so definitely ay hindi siya ang makakasama mo. Kumunot noo ang kanyang noo sa sinabi ng ama. So if it isn't Jack, sino? His name is Mateo, a US Navy serviceman. Kalmanting sagot ng kanyang ama. Okay, kibit balikat na sagot niya. So when will I get to meet this new bodyguard? Tomorrow morning. Sasabay siya sa iyo pag alis mo. Anang kanyang ina. Tumango-tango siya at pagkatapos ay baliwalang kumain. Nasa airport sa Georgina para ihatid ang kanyang dalawang kaibigan papunta sa Hawaii. Hindi pa tinatawag ang flight ng mga to kaya may oras pa sila para mag-usap sa bench. Mamimiss ka namin, Georgie. Naluluhang sabi ni Liz. Ngumiti siya. Ako rin naman ay mamimiss ko kayo. Siyempre, ito ang unang summer vacation na hindi tayo magkakasama. Pero sa pagbalik ninyo ay kwentuhan ninyo ako ha? Kahit magdamag pa, masiglang sabi niya. Siyempre naman at sabihin mo rin sa amin kung ano nangyari sa iyo sa Mindoro ha? Sabi ni Toby. Oo naman, nakangiting sagot niya. Ilang sandali pa ay tinawag na ang flight number ni Toby at Liz. Oh gosh, we have to go now, Georgie. We will miss you, my friend. Group hug naman tayo, sabi ni Liz. Tumalima silang dalawa ni Toby. Niyakap nila ang isa't isa at pagkatapos ay nagpaalaman na sila. Nang mawala na sa paningin niya ang kanyang mga kaibigan, ay saka lang siya umalis. Tahimik na nailing lamang si Mateo sa gilid. Ganon ba talaga magdrama ang mayayaman? Ang pagkakaalam nila mula kay Don Alejandro ay 3 linggo lang na mawawala ang dalawang kaibigan ni Georgina. Pero kung mag-iyakan sa airport ay parang ilang taon hindi magkikita-kita. Gusto niyang matawa sa kanyang ginagawa dahil para siyang babae na nakikiosyoso. Napapangiting sinundan niya si Georgina. Alas 6 pa lang ng umaga ay nakahanda na si Georgina sa pag-alis at naiinis siya dahil hindi pa dumarating ang kanyang bagong bodyguard. Malayo rin ang Mindoro at wala siyang balak na dumating doon ng takip silim na dahil balak niyang kilalanin ang mga tao roon pagdating niya at pati na rin ang ibang volunteers. Kanina pa siya palakad-lakad sa gitna ng kanilang sala habang ang mama naman niya ay kalmanting nakaupo sa sofa at umiinom ng kape. Ang ama niya ay katabi lang din ng kanyang ina, umiinom din ng kape habang nagbabasa ng pahayagan. Iha, will you please sit down? Ako ang nahihirapan sa iyo, sabi ng kanyang ina. How can I? That bodyguard is very late. 6 o'clock ang sinabi mo. Ma'am, hindi ba? But it's almost 6:30 ay wala pa siya. Baka malate kami sa flight, reklamo niya. Georgie, relax. Darating din yun, na traffic lang siguro, sabi naman ng kanyang ama. Umiling siya ng mariin. How I wish si Jack na lang kasama ko. This one isn't so professional at all, Anya. Relax, Georgina. Umupo ka muna nga sandali, anang kanyang ama, na nakakunot noo. Napabuntong hininga siya ng malalim. Pagkatapos ay umupo na siya sa sofa. Iniisip din niya ang mukha ng kanyang bodyguard. Si Jack, ang kanyang driver bodyguard ay matangkad, may kayumangging balat at medyo malaki ang tiyan. Pero kahit ganun yun ay maliksing kumilos at maaasahan sa lahat ng bagay.
Kapag katabi niya yon ay ligtas ang pakiramdam niya. Nasa high school pa lang siya ay nagtatrabaho na yon sa kanila. Si Jack na ang kasakasama niyang palaki, kaya palagay ang loob niya sa taong yon. Ngayon ay may bago na naman siyang driver bodyguard. Ang sabi ng kanyang ama ay pansamantala lang daw yon dahil nag-leave si Jack na magbabakasyon ng isang buwan kasama ang pamilya. Kaya isang banding makakasama niya ang kanyang bagong driver bodyguard. Unang araw pa lang ay parang ayaw na niya sa ugali nito dahil late na to ng 30 minuto. Dapat ay nauna pa itong gumising sa kanya. Paano na lang kaya kapag nasa panganib siya? Paano kaya siya maililigtas nito? Hindi ba ito nag-iisip? At hindi rin ba importante para dito ang trabaho? Sigurado siyang malaki-laki rin ang binayad ng mga magulang niya sa lalaking ito, pero unang araw pa lang ay wala nang binatbat at nagsisimula na siyang mairita. Dahil sa inis ay iniisip niya tuloy kung ano ang mukha ng kanyang bagong driver bodyguard. Siguro ay mayroong malaking tiyan, mas malaki pa kaysa kay Jack. Siguro ay matangkad at mataba at syempre pa ay hubod ng pangit at mukhang goon. Naku talaga! Ipapaalala niya sa kanyang sarili na pagkatapos ng isang buwang pagbabantay nito sa kanya ay sasabihin na niya sa kanyang ina't ama na huwag na itong pabalikin bilang driver bodyguard niya. Masyado na siyang naiinis sa lalaking iyon. Good morning, Don Alejandro and Doña Consuelo. I'm sorry if I came late. May inaasikaso pa kasi akong importante. Iyon ang baritonong tinig na narinig ni Georgina. Nakatingin siya sa kabilang dako kaya hindi niya nakikita ang mukha ng lalaki. Siguro ay ito na ang bago niyang driver bodyguard. Umuusok pa rin ang ilong niya sa galit kaya bigla siyang napatayo at napaharap sa lalaki. Handa na siyang pagalitan ito pero tigilan ng mapagmasdan itong mabuti. Wala sa loob na napatingin siya rito mula ulo hanggang paa. Oh, my. Ito ba ang driver bodyguard niya? Ang tingin niya rito ay parang bida sa isang pelikulang Pulos Banyaga ang mga bida. Ang lahat ng na-imagine niya kasama na ang itsura nito ay nawala. Matangkad ito at ang gwapo. May magandang mga mata ng matitigan niya. Ang gusto ang mga iyon. Hindi rin mataba. Wala siyang nakikitang kahit kaunting taba sa katawan. At may buo at baritonong tinig din. Magandang araw, Georgina. Nakakinting sabi ng lalaki. Nakatitig pa rin siya rito at wala sa loob na napatingin sa buong mukha nito. Mabuti na lang at him ang ama niya, niya rito at iyon ang nagpabalik sa katinoan niya. Pelikulang Pulos Bigla niyang ibinaling ang pangingin sa mga magulang. Lahat ng na-imagine niya kasama na mula ang itsura nito, mukha niya dahil huling-huli ng lalaki at ang matiim na pagtitig niya rito. May magandang mga mata ng matitigan niya ang kanyang ama. Ang gusto ang mga iyon. It's okay, Mateo. Hindi rin mataba. On time. Wala siyang nakikita na kahit kaunting taba sa katawan. Pinalingan siya nito at baritonong tinig. Magandang araw, Georgina. Pansamantalang kapalit ni Jack, sabi ng lalaki. Diretsong tiningnan niya ang lalaki. Rito at wala sa loob naman niya na napatingin sa buong mukha ito. Kanina na talaga ang lagkit ng titig niya rito. Nice meeting you, formal naman ang sabi niya. Ngumiti naman ang lalaki. Sa totoo lang, ay natutuwa siya rito. Huling-huli kasi niyang matamang nakatitig ito sa kanya kanina mula ulo hanggang paa na parang hindi makapaniwalang siya ang magiging ward nito. Parang gusto niyang matawa sa nakikita niyang reaksyon ng lalaki. Maaari na kayong umalis. Take care of our only daughter, seryosong sabi ng kanyang ama. Makakaasa po kayo sa akin, sir, ma'am. Sumaludo ang kanyang bagong driver bodyguard sa kanyang mga magulang. Tumikhim siya. I think we better go now. Wala akong balak na dumating doon ng takip silim na. Seryosong sabi niya at dinaanan ang lalaki ng matalim na tingin. Okay, bye iha. Mag-iingat kayo sa biyahe. Anang kanyang ina. Yumakap at humalik si Georgina sa mga magulang at pagkatapos ay nagpaalam na rin sa mga ito. Binalingan niya si Mateo. Let's go. And can you carry my luggage please? Nasa may sofa yon. Mauna na ako sa kotse. Sabi niya at pagkatapos ay dire-diretsong tinungo ang kanyang kotse. Nagreplano sila papuntang Mindoro pero bago makarating sa Mangyan community ay sasakay muna ng ferry boat dahil isang isla ang pupuntahan nila. Ang lolo't lula ni Georgina
na mga magulang ng kanyang ina ang bumili ng buong isla. Binili yun ng kanyang lolo. Noong presidente pa lamang ito para sa mga mangyan na walang matirhan. Ang mga magulang na lamang niya ang nagpatuloy ng adikaing yon at balak din niyang ipagpatuloy. Malapit sa kanyang puso ang mga mangyan. Maliit pa lamang siya ay sumasama-sama na sa kanyang ina para magsilbi sa mga to. Pero hindi siya pinapakilalang anak para na rin sa kaligtasan niya. Ang naging kasama niya noon ay ang kanyang yaya Felina na isang mangyan din. Madalas ay ito ang nagpapakilala sa kanya na anak siya ng amo nito sa Maynila, pero hindi alam ng mga tao roon na ang among tinutukoy nito ay ang ama't ina niya. Mahal na mahal niya ang kanyang yaya Felina, kaya nang mamatay nang tumuntong na ito sa edad na 80 ay personal siyang pumunta sa bahay nito at nakiramay. Siya na rin ang nagboluntaryong gumastos sa lahat ng gastusin para sa pagpapalibing. Namimiss na rin naman niya ang kanyang yaya Felina, pero alam niyang tahimik na ito ngayon kung saan man ito naroroon. Tinignan ni Georgina ang kanyang relong pambisig. Mag-aalas 2 na ng hapon. Siguro ay alas 3 in punto sila makakarating sa isla. Hindi na yon masama. Excited na siyang bumalik doon. Ang huling punta niya noon ay 16 anyos pa lamang siya noong namatay ang kanyang yaya Felina. Namimiss na rin niya ang lugar at ang mga tao roon. Tumanaw siya sa labas ng ferry boat. Mahaba-habang oras din naman ang binibiyahe nila. Sa pier na sila kumain ng tanghalian, kaya hindi pa siya gaanong nagugutom. Pero medyo puyat na siya at inaantok. Wala na sa loob ang napahikab siya. Pwede ka namang umidlip muna sandali, sabi ni Mateo. Napalinga siya sa lalaki. Magkatabi silang naupo sa ferry boat at sa buong biyahe ay tahimik lang siya. Hindi niya kinakausap o pinapansin man lang ang lalaki. Mabuti sana kung kagaya ito na Jack, pero dahil ubod ito ng gwapo at parang naapektuhan na siya sa kagandaan lalaki nito, ay hindi niya yon gusto. Diyos ko naman. Bodyguard lang niya si Mateo. At kahit gwapo pa, kailanman ay hindi niya dapat ito gustuhin dahil hindi niya gusto ang ugali nitong may pagka-arogante. Sa tingin niya ay malakas ang bilib nito sa sarili na parang ito na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Hindi naman sa sinasadya yon ng lalaki. Sa totoo lang ay parang baliwala lang naman dito yon, at kahit sinong babae ang madaanan nila ay mapapalingon at mapapatingin. No, thank you. Makakapaghintay naman ako sa pagdating natin sa isla, formal na sabi ni Georgina. At pagkatapos ay binaling ang paningin sa labas ng ferry boat. Wala naman siyang nakikita roon kundi ang kahabaan at malawak na dagat na dinaraanan nila. Senyorita, galit pa kayo? Kanina pa po kayo hindi nagsasalita. Malumanay na sabi ni Mateo. Hindi naman, hindi lang po ako nakikipag-usap sa mga estranghero. Kahit bodyguard ko pa yon, para sa akin ay estranghero pa rin. Diretsong sabi niya rito. Tumango-tango ang kanyang bodyguard. Parang nakangiti. Well, your father told me we will introduce ourselves as volunteers pagdating natin doon. So I'm expecting us to be like a team. Ayaw ng mga magulang mo na malaman nilang anak ka nila at bodyguard mo ako. Hindi naman mahirap yun para sa akin. I know that. Sinabi rin nila sa akin yan. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Kunot noong tanong niya rito. Let's work together on my terms para mabantayan kitang maigi, diretsong sabi nito. Tumaas ang isang kilay ni Georgina. On your terms? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Seryoso namang tumango ang lalaki. Yes, pinagkatiwala ka sa akin ng mga magulang mo kaya kargo kita. At dapat lang na kung nasaan ka ay naroon din ako. So, parang buntot kita ganon? Please naman, walang nakakakilala sa akin doon. Pagkatapos ay parang hindi naman ako makagalaw kung babantayan mo ako. Kung iyon ang dapat kong gawin ay gagawin ko. Sumusunod lang naman ako sa utos ng papa mo. Teka lang, wala ang mama at dad ko rito. Ako ang binabantayan mo kaya sa akin ka susunod at ayaw ko na parang kung ano o sino mang bumubuntot-buntot sa akin.
Nagbuntong hininga ang lalaki. O sige, ganito na lang. Sasabihin ko ang mga terms ko at sasabihin mo rin ang sayo para maging ligtas ka. Siguro ay tama na yon. Okay, we will talk about it pagdating natin sa isla. And please stop calling me senyorita. Masyadong formal yon at para hindi na tayo mahalata. Tawagin mo na lang akong Georgina. Seryosong sabi niya. O sige, walang problema sa akin yon. Tawagin mo rin akong Mateo. Nakangiting tugon nito. Tumango-tango si Georgina. Pilit niyang iniiwasan ang titig nito. Pagkalipas ng isang oras ay nakarating din sila sa isla. Sinalubong kaagad sila ng mga mangyan sa pier. Ganun ang katutubo. Tuwing may darating na volunteers ay sumasalubong. Alam niyang tinawag na ng kanyang ina pagdating nila doon bilang isang volunteers. Dinala sila ng pinakapinuno sa isang malaking kubo na may 2 silid. Maligayang pagdating dito sa amin, nakangiting sabi ng pinuno. Marunong ito ng magtagalog dahil pinaturuan ito ng foundation ng kanyang ina. Halos lahat ng mga mangyanan naroon ay marunong ng magtagalog dahil may paaralan na rin doon at may mga guro na nagtuturo. Salamat po, Apo Salum. Nakangiting tugon ni Georgina. Walang anuman yon, Georgina. Para na rin kasing kapamilya ka na namin dito dahil alam naming matagal ka na rin pabalik-balik dito noon dahil madalas kang dalhin dito ng aking kapatid na si Felina, kaya natutuwa kami kapag pumaparito ka. Naku, salamat po. Kumusta na po kayo? Mabuti naman kami, anak. Siya nga pala, kay gandang lalaki naman iyang kasama mo. Siya ba ang iyong asawa? Kunot noong tanong ni Apo Salom. Mariin siyang umiiling. Nako, hindi po, Apo Salom. Isa po siyang kaibigan. Siya po si Mateo. Pagpapakilala niya sa kanyang bodyguard. Magandang hapon po, Apo Salom, nakangiting sabi ni Mateo. Magandang hapon naman sa iyo, anak. Ipagpaumanhin mo sana ang sinabi kong yon, seryosong sabi ng matanda. Wala po yon, sabi ni Mateo. Siya, maiiwanan mo na kayo rito at ako'y may asikasuhin pa, sabi ni Doña Consuelo, ay ang malaking cottage daw ang ibigay ko sa inyo. Sige mga anak, kayo na ang bahala rito. Nagpaalam na ang matanda pagkatapos. Naiwan sila roon, pinagmasdan ni Georgina ang buong cottage. Lahat ng bahay na naroroon ay pare-pareho ang disenyo at gawa na sa pare-parehong materyales. Ang mga bahay na ay gawa sa nipa pero ang mga pader ay konkretong lahat. Napatingin siya kay Mateo. Gusto ko nang magpahinga. Sure, go ahead. Tumango naman ang lalaki. Dito ako sa kaliwang silid. Tumango siya at pagkatapos ay pumasok na sa kanang silid. Naiwan si Mateo na naiiling. Sa totoo lang ay nasosurpresa siya kay Georgina. Oo, anak ito ng isa sa pinakamayaman at maimpluwensyang tao sa Pilipinas at nandito na ang lahat ng karapatan para mag-inarte dahil laki ito sa karangyaan, luho at pagmamahal. Pero sa halip na sumama ito sa mga kaibigang magbabakasyon sa Hawaii, ay mas piniling mag-volunteer sa Mindoro para sa mga mangyan. Siguro nga ay kakaiba ito sa lahat ng mga anak ng mga mayayaman. Hindi rin pala spoiled brat na kagaya ng inaasahan niya. Ang alam niya ay 21 taong gulang na ito pero parang mature na kung mag-isip. Inaasahan na niyang nahihirapan siyang makisama sa dalaga pero hindi pala. Madali lang naman itong kausap at matalino rin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay napansin ni Georgina na medyo madilim sa kanyang silid at nang tumanaw siya sa labas ng bintana ay napansin niyang madilim na rin. Kinuha niya ang cellphone at pagkatapos ay inon ang flashlight niyon. Hinanap niya ang switch ng ilaw at inon niya yon. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Ibig sabihin ay gutom na siya. Oh, well, 12:00 pa siya huling kumain at sa tanghalian pa yon. Gabi na at gutom na siya para sa hapunan. Naisip niyang magluto. Marami naman siyang supply na pagkain dahil bumili siya ng maraming groceries bago siya pumunta roon. Marunong din naman siyang magluto, pero mga prito halos ang alam niya. Pero okay na rin yon kesa naman magutom siya at matulog ng walang laman ang tiyan. Hinanap niya ang kanyang malaking traveling bag dahil balak niyang magbihis na pambahay. Pero
Natigilan siya sa paghahanap ng may naamoy sa labas. May naaamoy siyang masarap na ulam. Sino kayang nagluluto? Lalo tuloy kumalam ang kanyang sikmura. Naalala niya si Mateo. Muntik na niyang makalimutan na kasama niya pala ang lalaki, ang bago niyang bodyguard. Lumabas siya sa kanyang silid at nang makita itong nagluluto sa kusina, parang bigla naman siyang nahiya. Pero dapat naman nitong gawin yon dahil syempre bodyguard naman niya ito. Bakit naman siya mahihiya? Gising ka na pala. Nagluto na ako ng hapunan natin, sabi ni Mateo habang nagluluto nakatalikod sa kanya. Ano ba niluluto mo? Kunot noong tanong niya rito. Daing at pinakbit. Kumakain ka ba ng mga to? Sabi nito habang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Si Yaya Felina ay madalas akong ipagluto ng daing nung bata pa ako at okay lang sa akin ang pinakbit. Kibit balikat na sagot niya. Teka lang, saan ka bumibili niyan? Sa pagkakaalala ko ay panay mga dilata ang dala mo at hindi naman tayo nagpunta sa palengke bago tayo pumunta rito, aniya. Humarap sa kanya si Mateo. Namalengke ako kanina habang tulog ka. Wala kasi akong balak na kumain ng dilata ngayong gabi. Tumango-tango siya. Oh, I see. Ang tanging niyang nasabi. Inilibot niya ang paningin sa buong kusina. Huli siya na makita niyang ang lahat ng groceries na binili niya ay nakalagay na sa maliit na cabinet na nandun. Pati na rin ang mga dala nilang kubyertos at mga plato ay maayos na rin nakalagay sa lalagyan ng mga yon. Maliit lang ang dining table doon, kasya ang 4 na katao. Gawa sa kawayan ang mesa na kainan, pati na rin ang mga silya. Pati ang mga upuan sa sala ay gawa sa kawayan. Simple lang ang bahay at ang tanging makabagong kagamitan ay isang radyo at isang maliit na telebisyon. Walang ref at oven o maski na rice cooker. May kuryente naman doon at tubig. Isang payak na pamumuhay ang nandun. So, I think I'll prepare the table while you cook, sabi niya. Tumalikod na. Ang lutuan kasi at ang kusina ay magkatabi lamang. Hindi rin gumagamit ng stove si Mateo habang nagluluto dahil walang ganun doon. Tumango naman ang lalaki. Habang kumakain sila ay tahimik lamang si Georgina habang si Mateo naman ay parang walang pakialam sa presensya niya. Komportable itong kumain ng nakakamay. Siya ay kumakain na gamit ang kutsara at tinidor dahil hindi siya nagkakamay ng kumakain. Panay ang tingin niya sa lalaki dahil maganang-magana itong kumain. Parang gusto niya tuloy mainggit. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Tanong nito sa kanya. Gusto naman. Pwede ba akong magtanong? Biglang tanong niya. Tumango naman ito. Do you have a girlfriend? Nagulat siya sa kanyang sariling tanong. Bakit nga ba yon ang unang lumabas sa kanyang bibig? Pero bigla naman niyang binawi yon. Oh well, it's okay if you don't answer it. Nakangiting sabi niya. Anyong natigilan naman ang kanyang bodyguard. Saglit na nag-atubili. 2 months na kaming hiwalay ng girlfriend ko. Tumango-tango na naman siya. I see. Where is she from? Europe, maikling tugon nito. Is this what you do? I mean, are you a bodyguard by profession? Kunot noong tanong niya. Tumigil ito sa pagkain at tumingin sa kanya. I'm a US Navy man. Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga ginagawa ito. Pero pansamantala lamang ito. After a month or 2 ay babalik na ako sa Amerika para sa trabaho ko. I'm on leave right now. Yeah, Dad told me that too. Na pansamantala ka lang papalit kay Jack. So I hope we will get along well. Ayoko kasi ng hassle habang narito ako at tumutulong sa mga mangyan. Diretsong sabi niya. Walang problema sa akin yon. Seryosong sagot nito. Okay, tumango na naman siya. Pagkatapos nilang maghapunan ay pinag-usapan nila magiging arrangement nila sa 3 linggong pananatili roon. Napansin niyang hindi naman pala mahirap kausap ang kanyang bodyguard at sa totoo ay nakita niyang seryoso ito sa trabaho bilang bodyguard niya. Naging kontento naman siya sa pag-uusap nila. Nang mahiga na siya kinagabihan para matulog, ay naisip niya bigla si Mateo. Para kasing pamilyar ang lalaki sa kanya. Saan na nga ba niya nakita to? Nag-isip siya ng malalim. Saan nga ba?
Oh yes, sa restaurant kung saan sila nananghalian ng kanyang mga kaibigan bago tumulak ang mga iyon patungo sa Hawaii. Pero baka kamukha lang siguro yon ni Mateo. Hindi rin naman niya nakita ang buong mukha ng lalaki habang kumakain ito noon. Imposible rin si Mateo yon dahil sabi rito sa kanya ay galing lang ito sa isang assignment sa Amerika dahil isa itong US Navy man. Siguro ay kamukha lang nito ang yung lalaki na nakita niya sa restaurant dahil may dugong banyaga ito at para na rin ang lalaki sa restaurant na sabi nga ni Toby ay panay ang tingin sa kanila. Naku naman, kung ano-anong naiisip niya. Dapat ay matulog na siya dahil maaga pa siyang magigising bukas. Magtuturo siya ng Tagalog sa mga batang mangyan bukas, kaya dapat lang ay magpahinga na siya. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata para makatulog na. Nagising si Georgina kinabukasan sa tulog ng kanyang alarm clock. Napatingin siya sa oras. It was 5:45. Tamang-tama para sa paligo niya. Ang usapan kasi nila ni Mateo ay para ito ay magluto habang siya naman ang tagalinis, tagahugas ng pinggan at tagaayos ng bahay. Siguro ay nasa kusina na ang lalaki at nagluluto. Binilisan niya ang kilos para makapaganda na. Kinuha niya ang tuwalya, sabon, shampoo at iba pa niyang toiletries. Nagmadali siyang lumabas sa kanyang silid. Nang makalabas siya ay dumiretso sa kusina para tignan kung nagluluto na nga ba si Mateo, pero wala siyang nakitang Mateo doon. Bagkos ay napatingin siya sa mesa kung saan ay may mga lutong pagkain na tinakpan ng mga plato. Tinignan niya ang ulam. Bigla siyang natakam nang makita ang fried rice, talong at may itlog at ampalaya. Siguro ay dapat bilisan na niya ang pagligo para makakain na siya. Nagkibit-balikat na lamang siya nang hindi niya makita si Mateo sa buong kabahayan. Siguro ay naglibot-libot lang ito. Bumaba na siya para magtungo sa paliguan. Ang paliguan ay nasa likurang bahagi ng bahay kaya kailangan pa niyang umikot para makarating siya roon. Pero laking gulat niya na makita si Mateos na naliligo roon at naka-boxer shorts lang. Natigilan siya at napatitig dito. Hindi niya alam kung aatras siya o magpapatuloy sa kanyang paglalakad at magkunwari na walang nakita. Mas gusto niyang piliin ang huling naisip. Ano naman ngayon kung naliligo ito roon at naka-boxer shorts lang? Noon ngang magbakasyon sila ni Toby, at least sa Palawan ay marami rin siyang nakitang mga lalaki sa beach na naka-brief lang. Ang ilan ay mahaba at may ibang mga katawan na naka-boxer shorts lang. Para tuloy siyang tanga na uurong sulong. Gosh, ano ba itong nangyayari sa akin? Bodyguard lang niya ito at dapat ay hindi siya maapektuhan ng ganon. Good morning, Georgina. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Napansin na pala siya nito. Biglang kumabog ng pagkabilis-bilis ang kanyang puso. Napalunok siya. Ano bang nangyayari sa kanya? For God's sake, bodyguard lang niya to. Good morning, formal na sabi niya. Pwede ka nang pumasok sa CR at maligo roon. Dito na ako sa labas naligo dahil alam kong gagamitin mo ang comfort room. Pinuno ko ng balde at drum ng tubig, seryosong sabi ng lalaki. Mabilis siyang nag-isip dahil parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumango-tango lang siya. At I see, okay, siguro ay maya-maya na ako maliligo, bigla niyang nasabi. Akala ko ba ay maaga kang papasok ngayon sa eskwelahan? Kunot naong tanong ng lalaki. Oo, pero naisip ko hindi pa pala ako nagkakape. Kailangan ko munang magkape, wala sa loob na sabi niya. Tumango ito, okay, sige. Nagmamadali siyang tumalikod at pagkatapos ay binilisan niya ang paglalakad. Nang makarating sa kusina ay nagmamadali siyang uminom ng tubig. Bakit ba siya kinakabahan ng ganon? And her knees were shaking. Kinastigo niya ang sarili. Oh, Georgina, come on. It's not as if ngayon ka lang nakakita ng lalaki. 2 beses na siyang nagka-boyfriend pero ni isa sa 2 niyang naging nobyo ay wala siyang naramdaman na kagaya ng nararamdaman niya para kay Mateo. She must be crazy. Napailing siya. Dapat ay rendahan niya ang kanyang utak at damdamin. Wala sa loob na nainom niya ang tubig sa maliit na pitsil
At nang ma-realize niya ang ginawa ay natawa sa sarili at kinuha ang baso para lagyan ng tubig. Napailing sa Mateo nang maiwan siya. Sigurado siyang hindi komportable si Georgina na nakita siyang naliligo na naka-boxer shorts lang. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang pagkabalisa at pagkatigagal kanina, pero dagling napalitan yun ng kapormalan. Naninibago tuloy siya. Tuwing nakikita kasi niya ang babaeng nakahubad ay pagnanasa ang nakikita niya sa mga mata ng mga yon. Pero iba si Georgina, and it somehow delighted him to know that particular character of her. The socialite, rich, spoiled and sophisticated Georgina Oliveira was a decent woman. Nang malaman niya kung sino ang babaeng babantayan niya, ay nag-research siya tungkol dito para alamin ang background at pag-uugali nito. Nakikita niya ito sa mga security pages ng mga hayagan kasama ang dalawang kaibigan at uma-attend ng kung ano-anong parties kasama ang mga anak ng mayayaman. Marami rin itong manliligaw sa alta sosyedad at nagkaroon na rin ng dalawang boyfriend. Hindi rin mahigpit ang mga magulang ng dalaga, kaya masasabi niyang medyo may pagkaliberal ang dalaga dahil mahilig ito sa mga maiksing damit kagaya nitong mini dress, skirt, o hindi kaya mga shorts. Pero kanina ay nakita niya ang pagkailang sa mga mata nito nang makita siyang halos nakahubad na. Napailing na naman siya. Pagdating ni Georgina sa maliit na eskwelahan ng mga bata, ay binati siya ng mga batang mangyan na nandun. Nakakatuwa ang mga bata. Noon pa man ay isa sa mga pangarap niya ang magturo sa mga batang mangyan. Nagsimula na siya sa pagtuturo pagkatapos ang pagpapakilala sa mga bata. Nang mag-break time ay kasama niya si Teacher Ellen sa classroom. Isa rin itong guro. Mabilis naman niyang nakagaanan ng loob ito dahil likas yata rito ang pagiging madaldal at napansin niyang panitingin nito kay Mateo na nasa labas ng classroom at tumutulong sa pagpipintura ng gate. Ang gwapo naman ang kasama mong volunteer, Georgina. Nakangiting sabi nito sa kanya. Numiti lang siya habang patuloy ang sa pag-aayos ng mga papel sa kanyang mesa. May dugo siyang banyaga, no? Patuloy ni Teacher Ellen. Tumango naman siya. Tamang-tama, may isa pa akong extra na ensimada rito at soft drinks. Ibibigay ko na lang sa kanya. Inayos nito ang sarili at pagkatapos ay pinuntahan si Mateo. Sinundan ni Georgina ng tingin ang guro. Si Teacher Ellen ay 25 taong gulang na, maganda, morena at may balingkinitang katawan. Ang sabi-sabi roon sa maliit na komunidad ay nanalo itong binibining mangyan nung nakaraang buwan. Isa si Teacher Ellen sa pinakamagandang babae roon. Nag-aral sa Maynila at kumuha ng kurso para maging maestra at na makapasa sa board exam ay piniling magturo kung saan ito nanggaling. Isang punong mangyan ang tatay nito, samantalang taga Maynila naman ang ina. Isa na itong guro ngayon sa Mangyan community. Ito na rin mismo ang nagbigay ng mga impormasyong iyon sa kanya. Panay kasi ang kwento ng guro tungkol sa sarili at panay naman ang tango at ngiti niya. Nang ibigay ni Teacher Ellen ang ensamada at soft drinks ay tinanggap naman yun ni Mateo at ngumiti pa. Nakipag-usap pa ito sa lalaki at may pahampas-hampas pa sa balikat ng kanyang bodyguard. Wala sa loob na tumaas ang kilay niya sa kanyang nakita. Bigla namang tumingin si Mateo sa direksyon niya, kaya bigla rin niyang ibinaling ang direksyon ng kanyang paningin. Kunwari ay abala siya sa ginagawang pag-aayos sa kanyang mesa. Napabuntong hininga siya. Ano ba nangyayari sa kanya? Ghost, nagsiselos ba siya kay Teacher Ellen? At bakit naman ako magsiselos, Aber? 2 araw pa lang niyang nakakasama ang kanyang bodyguard at may crush na kaagad siya rito. Crush talaga? Parang bata lang talaga ha? Nagpasya siyang wag na lamang pansinin ang dalawa. Tumayo siya at nilapitan ng mga bata. It was their break time kaya nakikipaglaro na lamang muna siya sa mga to. Pansamantala muna po nating putulin ang kwentong to habang patuloy na po tayo sa magagandang mga tagpo. Subaybayan po natin ang mga susunod na kaganapan. Maraming salamat po. Be safe and God bless.